Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Pero naghihingi pa rin ako ng pasensya at sorry sa inyo mga ka-action, mga kakampeng kung hindi pa rin tayo nakakapag-live ho. Kasi wala pa rin hanggang ngayon ang internet connection ho natin. Maybe next week na rin po tayo siguro makapag-live nito mga ka-action. Kaya sorry po sa inyo ha. Ito po ay update lang sa ating komunidad ho mga ka-action. So ito nga po mga ka-action, alam naman po natin na hanggang ngayon walang tigil ang ating mga kababayan sa pag-iingay sa pag-attend nga ni Sara Duterte sa isang rally na kung saan ang mga miyembro ni Kibuloy ay nagrally nga ho sa EDSA. Andun na rin ang mga anchor ng mga SMNI at ang ibang senador ho mga ka-action. At syempre kung ano ba ang sinisigaw ng mga miyembro ng QGC, resign BBM. Yun ang sinisigaw ho nila mga ka-action. Okay. So, ito kasi pagdating dito kasi kay Sara Duterte, ang pangit talaga ho tingnan kasi mga ka-action, di ba? Siya kasi ay Vice President ng Pilipinas. Hindi siya Vice President ni Kibuloy. Siya ay Vice President ng bansa natin. Okay? Pero ano po ba ang ginawa ni Sara Duterte? Alam niya naman na ang sinisigaw ng mga miyembro ng QGC sa nasabing rally ay resign Mr. President Bongbong Marcos. Yon ang kanilang sinisigaw. Ngunit hindi po ito nakaligtas sa pagkondina sa iilan natin ng mga leaders at sa ating mga kababayan. At eto na nga po mga ka-action, basag na basag o pinantayan ni Nino Barsaga ang pag-ingay ni Sara Duterte sa nasabing rally. Eto po, iwan ko lang ha, mukhang swak na swak po ito ang mga sasabihin ni Nino Barsaga dito kay Vice President Sara Duterte. At eto na naman, talagang putaktihin na naman ito si Nino Barsaga ng mga DDS content creator. Pero wala po tayong magagawa. Normal lang po yan na ipagtanggol nila si Sara Duterte laban sa mga nagkukundina dito kay Vice President Sara Duterte. Pero sa atin naman po ay katotohanan lamang na dapat sana si Sara ay namamagitan sa ganitong sitwasyon kasi siya ay Vice President. Lalong-lalo na may sinisigaw ang mga nagrarally na pinaparesign ito si Mr. President Bongbong Marcos. At alam naman po natin na isa dyan na sumisigaw si Celes na mag-take over na daw as President ito si Sara Duterte. Pero alam naman po natin na hanggang siguro pangarap na lang po nila yan. Ito po, pakinggan po natin si Nino Barsaga mga ka-action, mga kakampi. Tandaan mo madam, hindi ka Vice President ni Kibuloy. Vice President ka ng sambayanang Pilipino. Inilagay ka dyan para protektahan kaming nakakarami, kaming mga Pilipino, para maging ligtas kami. Vice President, DepEd Secretary, caretaker ng bansang ito, OIC ng Malacanang, nagawa mong lumutang. Isang kalapastanganan yan, madam. Isang pagtatraidor yan. Alam mo, BP Sara, dapat alam mo ang lugar mo. Dapat iniingatan mo ang pagiging posisyon mo bilang DepEd Secretary. Maselan yan, madam. Kasi hindi malayo, nagnagawa mo na, ginawa mo nang sumama sa rally ng mga anti-government, anti-Marcos, na kung saan may panawagan ng pagbibitiw niya, lulutang ka? Dapat niya pa bang pagkatiwalaan ng administrasyon na to? Dapat niya pa bang bigyan ng pagkakataon ng pagtitiwala? For me, hindi na. Diba? Kasi, alam mo ang panawagan dyan, patalsikin si Marcos, pagbitiwin si Marcos,
Tapos lulutang ka? Ang pangit yan, madam. Nasaan ang loyalty mo? Tandaan mo, madam, hindi ka Vice President ni Kibuloy. Vice President ka ng sambayanang Pilipino. Inilagay ka dyan para protektahan kami, kaming nakakarami, kaming mga Pilipino, para maging ligtas kami. Diyan ka namin iniloklok. Hindi ka niloklok dyan para maging ni Kibuloy. Kung meron kang personal na kay Kibuloy, i-personal mo sa kanya yan, pero ilayo mo ang pagiging Vice President mo. Iba ang trabaho mo, madam. Ha? Ngayon, kung nagawa mo sa kanya kay BBM yan na sumama ka sa mga anti-rally laban sa kanya, paano pa kaya katiyakan namin sa inyo, madam? Baka mamaya sa susunod may rally na naman na wala ang Pangulo. Tapos ikaw na naman ang OIC. Di ginawa niyo yan. Anong katiyakan pa namin, madam? Ha? Dapat sa'yo mag-resign ka na dyan. Delikadesa, madam. Ha? Total, sinasabi mo dati, hindi ka kapit toko. Di ba? Hindi mo pangarap ang maging Pangulo, hindi mo pangarap ang kinalalagyan mo ngayon. Ngayon mo ipakita na hindi ka kapit toko. Bitawan mo ang DepEd. Pabayaan mo ang ibang mga tao na mas may kakayahan mamuno sa DepEd. Ha? Huwag mong hantayin, madam. Hantayin ko sa signal ng Pangulo. Huwag ganun. Hantayin. Ikaw na ang magkusa kung may delikadesa ka. Ha? Ipakita mo na may delikadesa ka. Ha? Hindi yung gagamitin nyo pa ang tanggapan ng DepEd. Di ba? Nakakahiya. Sana may mag-file sana sa'yo ng impeachment sa Kongreso. Ha? Itong mga DDS vlogger, anong magagawa nito? Hindi naman itong mga DDS. Hoy, tapos na ang DDS vlogger nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At ako, naging party ako dyan. Naging part ako ng kabuuan ng DDS. Kayo, inaako yung DDS kayo, defender. Ha? Naihibang na ba kayo? Ha? Tigilan ninyo yan. Ha? Oy! Oy, yung isang vlogger, balita ko, minaghahanting daw sa akin na vlogger dyan. Di, wag mo na natin itatopic to. Wag na muna natin itatopic yan. Bibigyan kita ng time. Kung ano ang plano mo sa akin, sunog ka na eh. Nakuha ko ng impormasyon doon sa plano mo. Ganito na lang, madam. Mag-resign ka bilang DepEd Secretary. Ituloy mo ang pagiging Vice President mo. Kasi yun naman ang mandato mo bilang Vice President eh. Pero, sa DepEd, dapat sa'yo, mag-resign ka na. Mag-resign ka na, madam. Kung meron kang delikadesa, kung meron kang kakahihiyan sa sarili mo, kung hindi ka kapitoko, hindi ka uhaw sa power, ipakita mo na ikaw ay kaya mong bumaba dyan. Marami ng kapalpakan sa DepEd, madam. Ang dami, alam nyo, madam, hindi na lang ako magkikwento, madam, Hindi pa kayo Vice President. Hindi ka pa DepEd Secretary. Alam mo, madam, marami akong kontak sa loob ng DepEd. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Ang daming nagbibigay ng information dyan sa loob sa akin na puro negative ang sinasabi against sa tanggapan nyo as DepEd Secretary. Hindi ko na lang pinapatulan yung mga binubulong sa akin dyan ng mga itinatawag sa akin ng mga taga-DepEd. Hindi ko na lang pinapatulan. Hindi ko na lang binablog. Puro negative. Hindi ako makapaniwala na ganyan ngayon ang estados dyan sa loob ng tanggapan nyo, madam.
Alam nyo yan, madam. Alam ni Undersecretary Densing na marami akong kontak sa loob ng DepEd. Nagugulat na nga lang sila. Nyo, saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Nyo, paano mo nalaman ito? Huwag mo nalang gumaganyan pa yung mga tauhan ninyo sa akin. Diba? Kaya, madam, kung ang kunting problema sa loob ng tanggapan nyo hindi nyo maayos, papaano nyo pa kaya maayos ang buong problema sa buong Pilipinas as DepEd Secretary? Ang kasagutan lang dyan, simple lang, madam. Step down as DepEd Secretary. Yun ang the best. Yun ang the best. Ang bumaba ka sa pwesto mo bilang DepEd Secretary. Mahirap yung tipo na ikay nagpipigil. Mahirap po yun. Nakakasama ng pangangatawan yun, madam. Nakakasama. Ipakita mo ang tunay mong saloobin. Bumaba ka bilang DepEd. Gayahin mo si dating BP Leni Robredo. Dati inaaway ko yan. Dati ko ano ng mga pinagpuputa ko dyan sa ali. Pero bilib ako kay Leni Robredo nung panahon ng Vice President niya. Bakit? Ngayon ko napagmatya, ngayon ko napag-itanto sa sarili ko, sa lahat ng rally labang kay Digong ng mga liberal party ng mga makakaliwa noon, hindi lumulutang si Leni Robredo sa mga panawagan. Hindi siya sumasama sa panawagan ng rally ng Resign Duterte. Hindi ginawa ni Leni Robredo. Pero ikaw, Vice President, DepEd Secretary, caretaker ng bansang ito, OIC ng Malacanang, nagawa mong lumutang. Isang kalapastanganan yan, madam. Isang pagtatraidor yan sa nagbigay sa iyo ng pagtitiwala para maging caretaker dyan. Di ba? Isang lapastangan ang ginawa ninyo, madam. Kung sino man ang nasa likod mo na pumunta ka doon, ang taong nag-utos sa inyo ng plano na yan. Na anong akala ninyo? Lulusob na ang mga yan? Magagawa nilang lumusob? Alam naman natin, nung mga oras na yun, may nakaantabay ng mga tangke. Na pag umalis kayo ng Loton at tumula kayo ron, bubumbahin din naman ng mga tao na yan. Kaya hindi nyo rin nagawa. Kasi, yung mga inaasahan yung mga personalidad na iba ay lulutang doon na hindi lumutang. Hindi lumutang. Kunwari pa si dating Pangulong Duterte, sasabihin niya sa dulo, huwag kayong tatapak ng Malacanang. Huwag kayong aatake doon. Huwag kayong lulusob. Ano yan? Drama? Nasira ba yung diskarte ninyo? Nasira ba? Hoy! Tandaan ninyo. Government, nasa gobyerno, political vlogger tayo. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin ang pagbasag ng katahimikan ni Sara Duterte. Hindi pala katahimikan, sa pag-ingay din ni Sara Duterte. Alam nyo kasi mga ka-aksyon, may dalawang dahilan kung bakit dapat na hindi pumunta doon si Sara Duterte sa nasabing rally. Una, siya ay Vice President ng Pilipinas at alam niya naman ang layunin ng nasabing rally, di ba? At pangalawa, dapat si Sara Duterte ay gumitna lamang, di ba? Dapat naging neutral siya sa ganitong sitwasyon. Kasi alam naman po natin na ang rally na yun kung ano ang hangarin. Justice for Kibuloy. So dapat naisip ni Sara Duterte for delikadesa na sinasabi. Ang issue na to ay hindi pang isa lamang o hindi pang sariling interest lamang. Ito ay pang sambayan ng Pilipino ang ganitong issue dito kay Kibuloy ho, mga ka-aksyon. Kasi alam naman po natin na ang gusto
ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros ay makamit nila ang hustisya na matagal na nilang inaasam-asam. Di ba? O, dapat dito si Vice, talagang ano lang po talaga, nasa gitna lang po talaga. Pero, anong ginawa ni Vice? Pumunta sa rally at sumigaw din na justice kay Kibuloy. Di ba? Tama ba yun o mali? Para sa ating mga iilan ng mga kaibigan ng mga DDS, tama ang ginawa ni Vice at tuwang-tuwa ho sila nun. Pero sa atin na nakakaintindi ng tama, maling-mali po ang ginawa ni Vice. Dahil pwede mong gawin yun kung ikaw ay hindi naglilingkod sa bansang Pilipinas. Di ba mga ka-action, mga kampeng? Kaya eto, hindi tumitigil sa pagkondena o sa pagbabatikos dito kay Vice President sa pagpunta niya sa rally. Diba? So yun lang mga ka-action, mga kakampeng, ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.